Ng driver namin eh. Nakakount si apat. Para itulog lang eh. Uy, tumulong ka naman sa amin. Tulong? Hindi mo, umuulan no? Hindi mo kami tinutulungan no? Tinan mo ng kasama namin dun oh. Tulog eh, driver applyan ko rito. Tutulog Hindi! ka naman, oh. Apat tayo dito magkakasama eh. Dapat tulungan mo kami. Hindi yung panay katulog dyan. Hindi naman libur din applyan ko dyan. Driver naman. Oh, kahit na. Dapat tumulong ka pa rin. Pakikisama ba? Pakikisama. Alright guys, marites ng social media guys, no? Nakita natin yung video guys, isang driver, parang inialas ka ng pahinanti na tumulong naman daw sa trabaho nila, no? So sabi ng driver, trabaho nyo yan, ang trabaho ko pag na-drive. So, saan ba? Mali ba ang pinanti? Tamad ba ang driver? Yun ang kuan eh. So pag tiningnan mo yung kuan, yung comment section, may iba na tamad yung driver na yan, hindi marunong tumulong, iba naman pinagtatanggol yung driver na. Pero guys, bibigyan ko yan ng paliwanag ano. Ako ay naging pahinante din nung panahon na dumating ako sa Maynila, no? At hindi pa ako gaano marunong excuse me. Hindi pa ako gaano marunong mag-drive ng panahon na yon. So, nung naging pahinante ako, nagbubulungan kami ng pahinanti ko, yung kasama kong pahinanti. Yung driver, kuha namin, parang kuha namin ba, sa Bisaya, libak. Sa kuha ba, yung pinag-uusapan namin na di malang marunong tumulong. Bigat na tayo sa trabaho natin. Siya, tulog-tulog lang. Ganon ang nasa kuha namin, yung aming comment ba sa likod ng driver. So, siyempre, bata pa ako ng panahon na yun. Galing ako ng probinsya. Yun ang mga first trabaho ko sa Maynila, pahinante. So, yun ang nagiging komento namin doon sa likod ng driver. So, tapos naging driver na ako guys. Naintindihan ko na yung logic, no? Naintindihan ko na yung logic na bakit ang driver yung trabaho niya pagmamaniho. Kasi ganito kasi yan guys, no? Ang driver ay siya yung mananagot sa buong sasakyan tulad ng truck, di ba? Magkano yung laman ng truck, di ba? Laman ng truck magkano? Ilan yan, di ba? Siya yung mananagot noon kung ano mangyari doon sa biyahe, no? Kaya pala yung ibang mga amo, ako nangamuhan din ako eh. Nangamuhan din ako. Naging family driver na ako, naging personal driver na ako. Pinababayaan ako ng amo ko. Sabi sa amo ko, hintayin mo ako dyan, matulog ka lang dyan, standby ka lang dyan, pahinga ka lang dyan. Ginaganon niya ako. So, sabi ko, ba, ayos ah. Ganun, parang inisip ko, ba, ayos ah. Hindi ko pa alam ang logic noon. Ganito pala ang logic yan, guys. Kasi nung panahon na nag-taxi ako, guys, tapos kuwan ako, parang nangontrata ako ng biyahe doon sa may Balintawak. Una yung taxi, sumalpok ako sa puwit ng bus. Kasi yung pasahero ko, madaling araw, may tugtog, malamig ang aircon. Yung pasahero ko, walang kibo-kibo. Tulugin siguro, o nagmuni-muni kasi madaling araw. Nag-blackout ako agad, guys. Nawala sa kuwan ko ba? Ganun ako. Maniho ako ganun. Nag-blackout talaga. Pang! Nakarinig ko na lang yung impact ba. Pang! Mabuti na lang yung paa ko dahil medyo kabataan ko pa noon. Yung paa ko, nailipat ko kaagad sa brake. Pa! Kaya yung salamin, sumabog lang dito sa mukha ko. Ganon, sumabog lang. So, napapikit ganon. So, dito sa sugat-sugat ako rito. Yun. Pangalawa naman yung disgrasya ko, ay napunta ako sa gutter diyan sa may Muñoz. Bumaliktad yung taxi ko. O, di ba? Tapos nung namasada naman ako sa Balintawak, may may nag-offer sa akin na arkilahin daw ako papuntang Nueva Ecija, Plaridel. Siyempre, ang tumal ng biyahe doon sa Balintawak, pinatos ko. So, magdamag kaming bumiyahe. Biyahe kami, magdamag. Tapos, dinrap ko na. Tapos, pagka-drop, uwi na ako. Pag uwi ko, magdamag, biyahe kami, diba? Tapos, mag-umaga na. Pagtawid ko sa may bandang Baliwag ba yun? Yung stoplight nila doon, hindi ko na napansin, guys. Nagsigawan na yung mga tao. Lahat ng
lahat ng sasakyan, yung nag-iyakan yung gulong, gumanon. Ako pala guys, tuloy-tuloy na ako, blackout na ako. Tuloy-tuloy na ako. Nakakuan ko lang, naligawan ko lang yung mga sigawan ng tao. Bumig ako. Ganun. Tapos pinagalitan ako ng pinagalitan. Buti na lang wala pa mga enforcer noon at hindi ako naptikitan. Kasi talagang na-blackout ako guys. So doon mo natin masabi na meron din tayong narinig na kwento na artista ba yun? Basta mga entertainer na yung driver nila hindi nila pinapahinga. Alam mo yung entertainer, di ba? Lagaragari yan, lagalagari. Anong resulta? Nadisgrasya sila, nahulog sila, basta nasawi sila. Hindi ko na ma-recall yung kwento na yun, basta may ganung nangyari. So yun ang dahilan guys, na ang driver ay hindi natin yung bang tingnan na, tumulong ka naman. Kuan kasi hindi mo dapat pagurin ang driver. Tulad nung umuwi kami sa probinsya namin, pagdating namin sa Bohol, nag-rent kami ng sasakyan. Ako driver. So sabi ko sa mga pamilya ko, wag niyo na muna akong guluhin, wag niyo muna akong magpapahinga muna ako kasi ako ang driver niyo pagdating doon. Dala-dala kong pamilya ko. Dala-dala kong pamilya. Kung irresponsible akong driver, pabayaan ko sarili ko, lilipad kami nang wala sa oras, dala ko pamilya ko. Kaya sabi ko, magpapahinga ko, wag niyo akong guluhin. Yun yung logic dun guys. Bakit ang driver tulog-tulog lang sa tabi habang walang biyahe, kayo dyan, pahinante, magtrabaho kayo? Kasi yun naman ang in-applyan nyo, pahinante. Bakit kailangan yung parang isipin na, hirap na hirap kami, ikaw tulog-tulog ka dyan. Kasi pagdating ng biyahe, nasa kamay na ng driver ang buhay ng karga niya, ang buhay ng sasakyan, ang truck. Ngayon, kung wala sa kondisyon magmaniho yan, magkailang buhay ang madadamage pati yung inyong kargada. Kaya kayong mga pahinante ngayon, huwag niyong isipin na ang driver niyo tamad-tamad yan kasi hindi naman kayo tumutulong pagdating sa maniho. Ang trabaho niya, driver. Ngayon, nung nagpahinante kami, minsan tinutulungan kami ng driver namin. Pero ang purpose ng driver na yon, yung driver namin, ay magpapawis kasi nag-aaral siya ng karate na driver ba. So ang ginagawa niya, para pawisan siya, tinutulungan niya kami magbuhat. Pero yun, may purpose siya na tumulong para mapawisan at yung kanyang muscle ay ma-firm, mabatak. Ganon. Pero hindi siya tumulong dahil obligado siyang tulungan kami. Yun. Kaya, huwag niyong iobliga ang driver niyo na, tulungan mo naman kami. Kasi, tulog-tulog ka lang dyan eh. Kami rito, hirap na hirap kami sa trabaho namin. May kanya-kanya nga tayong kategory guys. Ang kategory niyo, in-applyan niyo pahinante. Ano ba trabaho ng pahinante? Kayo yung mga helper dyan sa truck. Ang pinakakapitan nyo, kumbaga sa barko, ang pinakakapitan nyo ay yung driver. Ngayon, ikaw pahinante ngayon, ay sinasabihan mo yung driver mo na kupal ka, hindi ka marunong tumulong, tamad ka na driver. Tulad dyan sa mga comment dun sa video na yon, marami akong nabasa. Kasi tapos yung iba sumasagot, bago ka magsalita ng gano'n, mag-driver ka muna. Totoo yun. Kasi ako, nung naging pahinante ako, hindi ko naintindihan ang buhay ng driver. Nung naging driver ako, naintindihan ko na, kaya pala yung mga mayayaman, yung mga tinatawag na personal driver nila, pinapabayaan nilang tatambay-tambay doon, lilinis-linis ng sasakyan, tapos pagkatapos tambay na, hintay na, at log-to-log-to yung driver, para pag nag-drive na, kondisyon na siya. Ganun yun. Hindi yung papagurin mo yung driver mo. Tulad nung sinabi ko, yung entertainer, yung artista, na kasi ang mga artista noon kasi guys, lagalagari yan, pesta-pesta yan. Isang gabi, ang daming pesta na dadaanan yan, lagari yan sila. So, kunwari, mga 4 na pestahan o 5. Sipin mo, biyabiyahin, malayawaan yan. Tapos, kayong mga pasahero, mga artista, tulog-tulog na kayo dun sa likod ng banyo. Si driver nyo, mamaniho yun, gabing-gabi, madaling araw. Kung sinabay nyong puyatin yung driver nyo, gusto nyo rin mapuyat tulad nyo, kung maantok yan sa daan, lipad kayo, buhay nyo mawawala.
Okay guys? So kaya yun ang dahilan bakit nag-react ako sa video na yan, yung tinutukoy yung video na yan, na yung pahinanti ay parang kinukot siya na natulungan sila na sa trabaho nila. Yung pagbubuhat guys, pag nagbuhat ka, pawisan ka, no? So, mapapagod ka. Pagka napagod ka na, so, magdadrive ka ngayon. Diba? Pag ang tendency, pag napagod ka, ang magararamdam mo, medyo aantukin ka, lalo na kung galing ka sa pagkain mo, kumain ka tanghalian o hapunan, aantukin ka ngayon. So, ano mangyayari sa driver? Kaya yung driver, hanggat maaari, kung nakatambay yung sasakyan nila, magpapahinga yan, at magpapakondisyon yan, para pag nagmaniho na, walang problema, alerto siya kahit madaling araw, gabi, kasi isakto siya sa pahinga. Yun guys, yun ang gusto ko lang ipahiwatig sa reaksyon na sa video na yon. So, ano guys, maliwanag na sa atin guys, no? Sa susunod na maritisan guys, kita-kita tayo. Bye-bye!